Hello people! For today's video, gumawa tayo ng pandikoko. Kahapon pa talaga ako nag-crave ng Filipino tinapay. Sakto, merong pinabake si Amo sa akin, pero isipalit na lang natin yun ng video. Dito muna tayo sa ating pandikoko. Bago ako nagluto ng lunch namin ni Belle, ay ginawa ko tong dough, pati yung dough ng gagawin ko para sa mga amo na request. Para while nagluluto ako ng lunch, ay aalsa na to. Ang written recipe, ilagay ko na lang sa screen. Yung itlog pala dyan, kung ayaw nyo ng egg, pwede naman i-replace nyo ng yogurt. Dito pa rin yung mga dough natin sa ating Spanish bread, pandesal, or ensaymada. Gumamit tayo ng electric mixer. Pinaghalo-halo ko lang lahat ng mga ingredients except sa butter. And then minix, pagka nabuo na yung dough, saka natin ilagay. Room temperature, unsalted butter yung ginamit ko dyan. Then after ng butter, minix ko lang yan sa electric mixer ng 8 to 10 minutes. Gamit ko ang number 4. Pagka smooth and elastic na yung ating dough, ilagay natin sa oiled bowl and takpan natin ng cling wrap or yung kitchen cloth, and then i-rest natin yon or paalsahin natin ng 1 hour. At dahil sa pandikoko yan, gawa tayo ng filling. Siyempre hindi yan katulad niya na wala na siyang filling sa'yo. Gumamit ako dyan ng desiccated coconut dahil wala tayong fresh. Talagang sinadya ko talaga ang pandikoko ang i-bake ko kasi nga itong mga desiccated coconut na to malapit na ma-expire. Hindi ko tinangal yung ating desiccated coconut. Maybe mga 2 cups yan, and then naglagay ako ng half cup na sugar, 1/4 cup ng butter, and naglagay ako ng milk na mga 1/4 cup din. Nag-add ako ng milk dyan dahil dried na yan or desiccated coconut na yan. Pero pag fresh, huwag nyo nang lagyan. And yung sugar dyan dapat brown. After 1 hour, tingnan nyo naman yung ating dough. Super soft and super kinis at nakaalsa talaga siya ng maayos. Maganda talaga mag-bake ng mga bread pagka summer. Then hinati ko lang yung dough dahil gusto ko lang hatiin. And then, iro-roll natin, ifo-form natin na lag, and then ikakat natin according sa gusto nating size. Nung time na yan, ay tapos na akong nagluto ng lunch namin ni Belle and nakakain na din. And nakapagpaalsa na rin yung bread na gusto ni Amo. Nagpagawa kasi siya ng cake bread or traditional biscuit bread nila dito at ibibigay niya sa kanyang biyanan. After natin na-divide yung ating mga dough, ay i-flatten natin ng konti, saka natin lagyan ng palaman, and then i-seal natin ng mabuti. Tapos, para ma-form talaga siya na pandikoko like sa ating bakery dyan sa Pilipinas, i-flatten lang natin ng konting-konti. Para hindi lumobo, ay butasan natin gamit yung tinidor. Mga 4 or pag gusto kayo. Sakto, mayroon na tayong hapunan nito, mayroon na tayong merienda, at mayroon na tayong almusal bukas. Yung lagi talaga naming almusal dito, kape at tinapay. And lagi naming ginagamit na tinapay dito is yung sliced bread. Medyo nakakasawa naman lalagyan ng palaman. Then after natin nalagyan niya ng filling, ay ibabrush natin yan ng egg wash or di kaya kagaya nitong milk. Gumamit lang ako ng powdered milk dyan and tinunaw ko lang sa konting tubig and saka brush. Kung ayaw niya ng itlog. Pero kung gusto niya naman ng itlog, wala na tong gatas. After na brush ng milk, ay papaalsahin ulit natin yan ng 1 hour. Then bago natin isalang yung ating bread, ay i-preheat muna natin yung ating oven at least 15 minutes. 10 or 15 minutes. Naka-preheat yung ating oven ng 325 Fahrenheit. Yan na nga yung ating cake bread, nakaalsa na din dyan. And binay ko lang yan ng 12 to 15 minutes yung bottom niya until mag-light brown, and then nilagay ko yung apoy sa top until ganyan na yung kulay niya. So, ganyan lang yung gusto ko. Pero si Belle, yung huling tray ay medyo sunog yun. Gustong-gusto niya naman yung medyo tostado. O, diba, meron na tayong tinapay after 20 minutes of baking. Pwede na siyang pangkape. Masarap yan, lalo na pag mainit. Yung pinapagawa kasi ni Amo na dough ng cake bread ay, natin yun? Paalsahin natin yun ng 3 hours. Kaya medyo matagal yung paghihintay namin sa kusina. Kaya nakapag-bake tayo ng tinapay. Yung kulay ng ating filling dyan ay medyo light kasi yung sugar natin ay white. Pero okay lang naman yun. Masarap naman siya. Busog pa tayo dahil kakatapos lang natin nag-lunch at marami din ako nakain kanina dahil yung pagkain natin ay sutanghon na may sabaw. Pero alangan naman, hindi ko pakita sa inyo yung outcome. Pero ito yung inakit namin para ito na yung aming hapunan. Hindi na kami bababa. Then bukas ng umaga, mayroon na tayong almusal. After nito ay asikasuhin ko na agad itong pinabake ng amo ko. And that's it for today. Thank you so much for watching.